Kumusta mga ka-hustle? Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa mga paraan para kumita online. Maraming tao ang naghahanap ng oportunidad para magkaroon ng extra income. At ang internet ang daming pwede nating pagkakitaan. Maraming paraan para kumita online at ang pagpili ng tamang paraan ay depende sa mga gusto mo, mga alam mo, at oras na kaya mong ibigay. Narito ang ilang mga sikat na paraan para kumita online, mula sa freelancing at online selling hanggang sa pagiging isang YouTuber o blogger, mayroong paraan para sa lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 paraan para kumita online at ipapaliwanag ko kung paano ka magsisimula sa bawat isa. Sisiguraduhin kong magbibigay ako ng mga tips at strategies para mas mapabilis ang iyong pag-earn online. Tara na, simulan natin! Ang freelancing ay isa sa mga pinakasikat na paraan para kumita online, lalo na kung mayroon kang mga alam na kailangan ng mga tao. Ang mga platforms tulad ng Upwork, Fiverr, at onlinejobs.ph ay nag-aalok ng iba't ibang freelancing jobs tulad ng virtual assistant, web developer, graphic designer, writer, at marami pang iba. Ang maganda sa freelancing ay ikaw ang boss mo. Ikaw ang magtatakda ng oras mo at kung magkano ang gusto mong bayad at pwede kang pumili ng mga projects na gusto mo. Maraming freelancers ang kumikita ng full-time income mula sa freelancing. Pero tandaan, importante na maganda ang mga gawa mo at ipakita mo ang mga skills mo para maka-attract ng clients. Sa simula, maaring mababa ang bayad sa iyo. Pero habang tumatagal at dumarami ang experience at magagandang feedback sa iyo, pwede mo nang taasan ang presyo mo. Kung mahilig ka magbenta at may negosyo ang gusto mo, ang online selling ay para sa iyo. Ang mga platforms tulad ng Shopee, Lazada at Facebook Marketplace ay nagbibigay ng lugar para maibenta mo ang mga produkto mo online. Pwede kang magbenta ng kahit ano, mula sa damit at gadgets, hanggang sa mga produktong gawa mo mismo. Kung wala ka namang sariling produkto, pwede mo ring subukan ang dropshipping. Sa dropshipping, hindi mo kailangan magtago ng produkto. Kapag may bumili ng produkto mo online, ang supplier na ang magpapadala nito diretso sa customer. Ang kikitain mo ay ang sobra sa presyo mo at presyo ng supplier. Chapter 3: Maging Content Creator, Blogging at Vlogging. Kung mahilig kang magsulat, mag-photography o gumawa ng videos, ang blogging at vlogging ay pwedeng pagkakitaan mo. Pwede kang gumawa ng content tungkol sa kahit anong gusto mo. Basta't interesado ka dito at may mga nanonood o nagbabasa. Maraming bloggers at vloggers ang kumikita through advertising, sponsored content, affiliate marketing, at pagbebenta ng sarili nilang produkto o serbisyo. Ang importante dito ay magkaroon ng mga tao na laging nanonood o nagbabasa sa iyo at gumawa ng magaganda at interesante na content. Chapter 4: Kumita sa pag-promote, affiliate marketing. Ang affiliate marketing ay isang paraan para kumita sa pamamagitan ng pag-promote ng produkto o serbisyo ng ibang tao. Pwede kang mag-sign up sa affiliate programs ng mga companies tulad ng Lazada, Shopee, at Amazon. Kapag may bumili ng produkto gamit ang iyong unique affiliate link, kikita ka ng commission. Maraming bloggers, at social media influencers ang gumagamit ng affiliate marketing para kumita online. Ang maganda sa affiliate marketing ay pwede mo itong gawin kahit wala kang sariling produkto. Kailangan mo lang maghanap ng mga produkto o serbisyo na related sa ginagawa mo at i-promote ito sa mga followers mo. Chapter 5: Ibahagi ang iyong kaalaman, online tutoring. Kung magaling ka sa isang subject at mahilig kang magturo, ang online tutoring ay isang magandang paraan para kumita online. Ang mga platforms tulad ng TutorMe, Schooly, at Preply ay tumutulong para magkakilala ang mga tutors at mga students na nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. Pwede kang magturo ng iba't ibang subjects mula sa math at science hanggang sa music at languages. Ang kinikita ng mga online tutors ay depende sa kanilang experience, mga natapos, at oras na kanilang ginugugol sa pagtuturo.